na po itong mga sinabi ng ombudsman tungkol sa pagpapatuloy ng investigasyon dyan sa mga issue ng pagpapaket ng taxpayers' money. Tayo po ay natutuwa na makakausap ulit natin dito sa ating programa si Yusek Claire Castro. Hello ma'am. Welcome back po. Good evening po, Yusek. Yes, good evening, Marian, Jovi, and Chiki. Good evening. Magandang gabi po. Unahin ko na to. Marami kaming tanong, pero unahin ko na dahil akala ko, dinidismiss ko tong balita na to kanina pa, Yusek Claire, ha? Pinapadala sa akin ng mga staff kanina pa dito yung litrato ni First Lady na meron daw sinabi umano, tungkol kay Senator Amy. Of course, may sagot na si Sec Dave, pero mabuti na doon sa mga, hanggang ngayon, kumbaga, ina-underestimate ko, pero marami naniniwala. So, yun po bang quote card na yon na yan ay yung sinabi, I won't argue with you anymore because after all, you're my husband's sister. I respect Mommy Imelda. Pero yung mga statements mo ay fake kasing fake ng mukha mong retokada. Sabi daw umano ng First Lady. So sinabi ni Sec Dave, fake news. Pero baka may mga naniniwala pa, Yusek. Tingnan natin sa magaling yan. Kasi kung hindi galing yan sa inyong network, malamang fake. Hindi yan. Wala sa amin pinarating na ganyan. Yeah. So, wag kayo basta-basta maniniwala, mga kapatid. Shiki, meron ka bang tanong kay Yusek Claire? Oo, eto na nga yung una, Meron kasing bagong pahayag o post si Senator Amy Marcos, Yusek. At ito na nga po yung post niya, Ang sabi niya, sa aking mga minamahal na Ilocano, ngayon pa lamang ay nauunawaan ko na kung may mga gagawin kayo para hindi kayo mapag-initan. Huwag niyo akong alalahanin. Alam natin at ng Ilocos ang buong katotohanan. Ang hiling ko na lamang ay mag-ingat kayo, pangalagaan niyo ang inyong sarili at nasasakupan mula sa palasyo. At kay Sandro, kaya ito ni Manang. Ano po ang sa palagay niyo? Ano talaga ang tinutumbok dito? At ano po ang reaksyon po ninyo dito o sa palasyo? Bakit nadadamay na siya ng mga Ilocano? Silang naman yung nagsalita sa INC rally. So bakit pati mga Ilocano pinag-iingat niya? Alam naman ng Pangulo, alam naman niya na ang Pangulo ay mahal ang mga Ilocano. So ba't mandadamay siya at parang pag-ingatin na parang merong gagawin masama sa mga Ilocano? Huwag siya mandamay, solo niya lang yan. Yusek, ba't po sa dinami-dami ng mga tira against sa Pangulong Bongbong Marcos ay tila quiet lang siya. Although kayo po hindi naman quiet, kayo ay spokesperson niya. Pero wala pong mga direct quotes po galing sa kanya na pinapaabot po through you. Yusek Claire, before mo sagutin, ko na rin, isasama ko lang yung tanong ko kay Chiki. Baka kasi hindi ko na nakita, pero kamusta ang Pangulo? Ano bang ginawa niya today? Nag-expect kasi kami na baka may reaction, pero nasan ba? Kanina, meron po siyang mga dinalaw na naapektuhan po ng bagyo. So, tuloy po, ang pagtrabaho ng Pangulo, hindi naman po siya nababahala sa mga ganitong klaseng ingay. Na alam nating ingay na wala namang katuturan, walang kwenta, at ang tanging lamang na gusto ay sirain ang Pangulo. So, hindi mapapaapekto ang Pangulo dyan. Yan, pinapakita namin na siya ay nasa albay, at umikot para sa efforts tukol sa relief after na daanan niya ng bagyo. Okay. At ito Jovi yes. Ito ay pagdalaw sa mga kababayan. Pagbibigay ng tulong. Kumbaga pagbibigay ng comfort sa mga naapektuhan ng bagyo. Hindi po siya, wala po siya sa beach para mag-swimming Tandaan natin. Maria? Yes. Naku, gusto ko lang din malaman Yusek Claire. Ano bang tingin niyo po dito doon sa, kung napanood niyo po, for sure yung speech at marami na po kayo nabanggit. Yung tono nung kung paano yung latag, kumbaga, nung speech nito ni Senator Amy. Merong ibang nagsasabi, parang gusto nga lang ideklarang, i-feed yung minds na ideklarang incapacitated ang Pangulo. At alam naman po natin, sa Saligang Batas, Article 7, Section 11, baka may mga nagsasabi, ganun ba? Yung nakikita nyo bang tono ng ginagawa ngayon? Lalo na, meron din pahayag itong anak ni si Congressman Pulong Duterte at ang paulit-ulit din niya sinasabi na nararapat lang tayo ay nakasisiguro ng namumuno sa ating bayan ay masapat na kakayahan at hindi mga bangat. Anong tingin niyo po dito, Ms. Claire? Ako natatawa. Hindi ko alam kung natatawa kayo sa mga pahayag nila. Unang-una, sabi nga natin, ano bang tinutumbok ni Senator Amy dito? Halata namang planado. Halata namang scripted. Tignan niyo yung papel niya, gano'ng kakapal. Binasa niya pa. So, ibig sabihin,
Coordinated ang moves nila. Desperado para masira ang Pangulo. So hindi na Ano magagawa ng paninira sa Pangulo? Ang Pangulo na nagpapaimbestiga ng korupsyon, nagpapaimbestiga na maaaring sangkot sa korupsyon. Gusto niyang patigilin at gusto niyang pauwiin ang Pangulo? Saan? Mawala sa pwesto? Sino ipapalit niya? Yun ang tanong natin. Sino ipapapalit niya? Si VP Sara? Ang VP Sara natin, merong issue sa korupsyon. Ang daming issue. Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolba. At tandaan natin, mismo ang Vice Presidente, ang ipapalit natin, anak ng isang korap. Bakit natin sasabihin? Paulit-ulit ko itong sinasabi. Mismo ang dating Pangulong Duterte, umaming siya'y korap. Nagnakaw sa bayan. Yun ba ang gusto nating ipalit ngayon? Sa Pangulo, na siyang nagpapaimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Lahat ng mga anomalya, gusto niya nang paimbestigahan. So, bakit ba sila nanginginig sa ginagawa ng Pangulo ngayon? So mukhang hindi masyadong nasa-threaten ang palasyo ngayon, Yusek. Tama ba? Hindi kailangan ma-threaten dahil alam naman niya, ang taong bayan ay naniniwala sa kanya. Iilan lamang yan na hindi naniniwala sa kanya, yung mga taong gusto siyang pabagsakin. Mga taong gustong magluklok ng isang taong hindi na makapaghintay ng 2028. Okay, pasensya na Yusek Dad kung baka sa nasagot niyo na to kanina sa sa mga interviews niya, pero para lang do sa mga nanonood at this time. Pero kasing yung parang recorded message na yon, nakita niyo do sa naalala ko tuloy bigla yung recorded message ng Vice Presidente, parang kahapon yata ito. At sinasabi na may crisis nga daw tayo dito, no. Crisis of leadership ba ang tamang phrase ko, staff, pero basta may crisis daw tayo. At yun yung kanyang pinupush na naratibo. Ano po ang reaksyon niyo doon sa Malacanang? Propaganda niya yan. Yan ang gusto niyang palitawin. Kasi nga, gusto niyang sirain ang Pangulo dahil gusto niyang pumaltet. Unang-una, hindi pa nga niya nasasagot yung mga issue ng korupsyon laban sa kanya. So doon pa lang nag-uumpisa na yung krisis. Pero ngayon nagpapaimbestiga ang Pangulo. Ngayon pa ba magkakaroon ng krisis patungkol sa confidence and trust ng Pilipino? Sino ba ang papaimbestiga ng anomalya? Ang Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang taon, noong nakaraang administrasyon, hindi ba as early as 2020, inamin na ni dating Pangulong Duterte na may ghost projects, rampant, during his time. May pag-iimbestiga bang katulad nito? O di ba ang daming naging haya-hayang buhay? Yung mga pampered noon sa build, tumawid pa sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga nililinis ni Pangulo yung kalat na ginawa nila. Kalat na dapat nang walisin talaga. So wag magpakalinis ang linis-linis ka dating, hindi naman malinis. So magmalinis muna siya bago siya magsalita laban sa Pangulo. Mukhang nag-escalate po talaga tong gulo na to, no, dahil nandyan naman talaga yung gulo dati pa, pero nag-escalate nung talagang pinadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte dun sa The Hague po. At syempre, pag pinag-uusapan yan, ay pag-uusapan din natin si Senator Bato de la Rosa. Siguro po ay nabalitaan nyo na po ito, hingan lang po namin kayo ng reaksyon. Nag-file kasi ng motion si Senator Bato de la Rosa para atasan po yung Korte Suprema ni Ombudsman Boying Rimulya na ilabas na yung warrant or kopya ng ICC warrant of arrest. Ano po ang inyong... Dismissed. Kasi nireject. Oo. Okay, unahin ko muna yung sinasabi ni Chiki na nag-escalate na to dahil sa pagpapadala or pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. I don't think so na nag-escalate because of that. Even before, as early as 2024, January, the first Maisog Rally, yan na yung agenda nila. Mawala ang Pangulo sa pwesto. At habang sinasabi niya yan, nandiyan ang Vice Presidente at si Senator Amy Marcos at mukhang tuwan-tuwa habang nagtatalumpati ang dating Pangulong Duterte. Well, patungkol naman po sa pag-uutos ng Supreme Court para ibasura po yung binasura ang kanyang temporary restraining order. So malamang nakita ng Supreme Court na wala namang urgency para ito ay tugunan. At may ipinag-utos ng Supreme Court kay Ombudsman Boying Rimulya na ilabas yung warrant of arrest. Tama pa? Tama ba ko, Chiki? Well, hindi tayo makakasagot dyan dahil si Ombudsman Boying Rimulya lang ang inuutusan.
sa aming party po kasi ay hindi natin makukumpirma kung may warrant of arrest. Okay. Hindi ko lang kung masasagot ni Yusek Claire yung next na topic. Pero Yusek Claire, kayo na nagsimula kasi yung programa namin, mga katanungan from the Yan. viewers. Ito ang Kung hintay ko. bakit daw yung 3 days ay naging 2 days yung rally sa INC. Baka may info Malacanang. Siguro nagpapaalam naman sila kung tutuloy or hindi yung kanilang rallies. Bakit nga ba na-cut short into 2 days? Yung plano sana ay 3 days na kanilang pagrarally tungkol sa transparency. And the announcement came parang hours lang after Senator Oo. Imy's speech. Hindi ko po alam sa pamunuan po ng INC. Siguro, sa akin lang pong palagay, siguro naman po ay naparating na miyembro ng INC kung ano po talaga yung gusto nila maparating sa administrasyon. Hindi po yung salaysay at kwento ni Senator Amy, kundi yung gusto nila na tigilan or wakasan itong katiwalian. So naniniwala po talaga tayo na kasi explicitly naman sinabi po ng INC, 'di ba, leaders na talagang hindi naman nila gusto talagang pabagsakin o patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman daw 'yun yung kanilang goal. Pero inalaw nila si Senator Amy Marcos na magsalita doon. Siguro out of their control na sa puntong 'yon. Pero ano po tayo talaga, naniniwala po talaga tayo na yung INC po, ang stand po nila ay hindi talaga patatalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro po, muli mas maganda po matanong ang INC dyan. Pero sa sarili ko, ang basa ko, ayaw na rin po siguro madamay ng INC itong mga pinagsasabi ng mga ibang politiko na nakakasira sa kanilang agenda. Yung iba po yatang tumayo dyan at nagsalita ay hindi align sa kagustuhan ng INC na ang issue lang po nila ay tapusin o wakasan ang katiwalian. Pero nangyayari po kasi yung ibang nagsasalita dyan, ang gusto nilang wakasan ay yung position po, yung power po ng Pangulo natin. So siguro ayaw po nilang madamay dito sa mga pinagsasabi ng ibang politiko, lalo-lalo na't wala namang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi nila. To be fair, inulat din namin kagabi, Yusek Claire, na INC, ang pamunuan ng INC, talagang itinaboy yung mga nagrarally na ang hawak nila ay resign or yung palit gobyerno na tinatawag nila. So, pero yun nga, parang sa totoo lang din, nagulat din kami kagabi na transparency, tapos biglang ang naging issue ay tungkol dun sa pamilya at saka dun sa yung drug use before. Something na ni-raise naman ng media noon, before nung campaign pa. So hindi naman ibig sabihin binamaliit namin yung issue na yun. Pero parang hindi lang in tune with kung ano yung pakay doon sa rally kagabi. Tama ba? Parang gano'n. Kaya tingin ko isa to sa nagpa-trigger sa kanila dahil baka madamay pa mismo yung mga miyembro ng INC sa aking palagay. Hindi lang naman siguro lang nila mapatayan ng mic itong si Senator Amy dahil baka sabihin naman na napaka-rude naman kung papatayan siya ng mic. Okay. May follow pa kayo. Dapat ata hingan natin ng reaksyon dito si Yusek Claire Castro dahil merong mga usap-usapan po Yusek na and I don't know kung meron kang narinig po patungkol dito pero lalabas daw kagabi yung quote-unquote bagong presidente around midnight. Ano po ang inyong reaction? Natawa si Yusek. Hindi ko alam. Gising pa naman ako niyan. Pero nagpa-vlog pa si Yusek kagabi. Nadinig yan. Wala kang narinig na ganong info? Wala. Baka mga troll na naman yan na pumapabor doon sa gustong mamuno bago pa mag-2028. Hindi ko alam. Wala po tayong alam dyan. Okay. So, hindi ko naman pwedeng tapusin yung interview si Claire na hindi kayo tatanungin kung kamusta yung pamilya. Kasi pamilya yung nadamay doon sa mga pahayag kagabi. Hindi ko alam kung nakita niyo yung first family ngayon dahil pati mga anak ay kasama sa usapin. Kamusta sila at ano ba ang plano nila? Well, I'm sure nila sasagutin pero kamusta ba sila? Life has to go on. Kung meron man silang ganyang kamag-anak na nakain na ng politika, wala naman silang magagawa. Hindi naman nila pwedeng isoli itong taong to para hindi nila maging kamag-anak. So, I mean, kung ganyan na nangyari, syempre, tatanggapin na lang nila. Pero syempre, ipaglalaban nila yung katotohanan. Yun naman ang importante. Ipaalam sa tao kung sino ba yung nagsisinungaling at sino ba yung may mga ambisyon. Okay.
Pwede ba magtanong, Yusek? Habol kasi, Usaping habol. house lang. Kasi nga, meron din mga ilang kongresista na nag-react. Ito, si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, tinawag nga po niyang toxic family drama. Itong patudsdahan nga po ng pamilya Marcos. Kaya panahon na raw sana na magpasa ng anti-political dynasty law para wakasan na nga yung mga ganitong drama. Wala namang patutsadahan ang pamilya Marcos. Isa lang naman yung nagpapatutsada, si Senator Amy Marcos. Huwag naman niyang idamay si PBBM. Di nga nagsasalita masyado. Nadismaya lang naman sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Wala ka nadidinig na negatibo mula sa kanya. So, well, ipasa po nila. Ang Pangulo naman, kung nandiyan yung batas, di susunod. Wala naman magiging problema. Ang trabaho naman po ng mga mambabatas ay magbalangkas ng batas. Gawin lang po nila yung trabaho nila. Another bill naman na sinusulong ulit din po sa Kamara, itong pagpapalakas or yung pagbibigay ngipin nga po no doon sa ICI, sa Infrastructure Commission, Independent Commission for Infrastructure, no, at gagawin nga Independent Commission for Infrastructure Against Corruption. Plano po bang i-certify as urgent ni Pangulong Marcos po ito? Tignan po natin muna. Titignan po muna ng Pangulo ano nilalaman ng batas na yan. Meron po kasi din nagbigay ng opinion na I think na may point. Marami na po kasing investigative body. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang Ombudsman. Baka maging redundant kung ito ay gagawing batas. Kung tignan po natin, hindi po natin yung regarding the constitutionality nito, kung gagawin nilang batas, tignan po natin. Ipasa po muna nila. Yusek Claire, thank you for taking our call ha. Sa ulitin po. Maraming Salamat 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 po. po, Jovi, Marian, and Chiki. Magandang gabi. Okay.